Hallelujah, 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 Hallelujah. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang mga alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinhaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat dapat ilagay ang bagong alak at walang makagugustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Napakabilis po ng panahon. Sinimulan natin noong Lunes ang tinatawag nating Ber Months. Muli na namang na-excite ang karamihan sa atin dahil tila baga ngayon pa lamang nalalasap na natin ang halimuyak ng Kapaskuhan. Noong Lunes, ako po ang nagmisa ng alas 5 ng umaga. Pagbukas ko ng aking Facebook, bago magmisa, muling dumungaw sa Facebook wall ko si Jose Marichan.
Sa napakahabang pagkakataon, muli kong narinig ang awiting Christmas in our hearts. Kilala ang Pilipinas at ang mga Pilipino na may pinakamahaba at pinakamasayang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kaya naman kahapon, nagbalik tanaw ako ng aking kamusmusan. Naalala ko, kasama ng aking mga kapatid at nanay, nagpupunta kami sa mall o kaya sa department store bago magpasko para bumili ng bagong damit na aming isusuot sa araw ng Pasko at bagong taon. Marahil lahat sa atin nais ng bago sa darating na Kapaskuhan. Bagong damit, bagong sapatos, at bagong kagamitan. Ngunit kung ating babalikan ang Ebanghelyo sa araw na ito, maliwanag ang nais nitong iparating sa atin. Nais nitong magkaroon tayo ng bago. Ngunit hindi bago sa material na aspeto, ngunit isang bagong puso. Ito ang tunay na pagbabago. Tinutukoy dito, hindi ang pagbabagong pisikal, hindi ang pagbabagong material na bagay na minimithi natin, kung hindi ang pagbabago ng ating puso at kaisipan. Sabi nga sa Ebanghelyo, sa bagong sisidlang balat dapat ilagay ang bagong alak. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pagsumikapan natin na magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Noong panahon ni Jesus Nazareno, ang pagsunod po sa batas ay mahigpit na sinusunod ng bawat tao. Ang mga Pariseo ay ang mga pinunong nagtatakda ng mga tuntunin tungkol sa kanilang pagsamba. Napakahalaga ng batas para sa kanila dahil ito ay nakaugat sa 10 utos na binigay ng Diyos sa kanilang ninuno na si Moises. At mula sa 10 utos, ito po ay nanganak ng mahigit 600 na maliliit na mga batas at mga utos. Bagamat dumami ang mga batas, hindi ito humantong sa kanilang kabanalan. Uulitin ko po, bagamat nanganak ng napakaraming utos at alituntunin, ang 10 utos na ibinigay ng Diyos, hindi ito nagdaan sa kanilang kabanalan. Bakit po, Father? Ginamit ng mga Pariseo at mga eskriba ang kanilang karunungan at pagiging dalubhasa sa mga letra ng batas sa pamamagitan ng panlilinlang sa mga tao. Hindi na sila nakatutok sa dapat sanay puso ng batas. Nakatutok na ang kanilang atensyon sa tinatawag na mga letra ng batas. Dahil ang hangad nila, mga papuri at parangal ng tao, at hindi ang karangalan ng Diyos. Kaya ano ang sinasabi sa kanila lagi ni Jesus Nazareno?
mga mapag-imbabaw, mga mapagkunwari, mga balat kayo. Hindi ito ang nais at ibig ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay kung ano ang laman ng ating mga puso. Uulitin ko po, ang nais ng Diyos ay ang laman at halaga ng ating mga puso. Ganito rin ang konteksto sa ating ebanghelyo. Nakita ng mga Pariseyo na ang mga alagad ni Jesus Nazareno ay hindi nag-aayuno. Nakalimutan ba ni Jesus na paalalahanan ang kaniyang mga alagad? Alin ba ang higit na mas mahalaga? Ang Diyos o ang letra ng mga batas? Alam ni Jesus na ang mga Pariseo at mga eskriba ay punong-puno ng pagkukunwari. Masama ang tumatakbo sa kanilang pag-iisip. Mapagmataas at puno ng kayabangan. Subalit, kung ang puso ay puno ng pagmamahal at habag, wala dapat puwang ang inggit, kasakiman, at pagkamakasarili. Kaya't magandang itanong natin sa ating mga sarili ngayon, hinahayaan po ba natin na ang pag-ibig ng Diyos baguhin ang ating puso at kaisipan? May isang partikular o magandang linya na talagang gusto ko sa librong pambata na pinamagatang The Little Prince ni Antoine de Saint-Exupéry. Ang sabi sa linya, "It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye." Ibig sabihin, sa papamagitan lamang ng puso na nakakadama, makikita natin ang tunay na mahalaga. At ito ay hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ng puso. Tulad ng habag, pagmamalasakit, pagkakawang gawa, at pag-aalay ng sarili. Sinasabi nito sa atin na ang mahalaga ay ang nilalaman ng ating puso. Magbago man tayo ng pisikal na anyo, ubusin mo man ang pera mo sa pagpapaganda, sa bandang huli, puso at puso pa rin ang titignan ng Diyos. Ang mahalaga ay ang ating panloob na disposisyon. At sa konteksto ng ating pananampalataya, ang ating panloob na disposisyon ay dapat palaging nakatutok sa Diyos lamang. Dahil nais ng Diyos, makita niyang malinis lagi ang ating puso at kalooban. Wala tayong inaapakan at inaapusong mga tao. Isang pusong laging handang tumugon sa pangangailangan ng kapwa. Puso na marunong magparaya. Puso na laging nagmamahal. Pusong nakikinig at nananatili sa salita ng Diyos. At pusong hindi nanlalamang ng kaniyang kapwa.
Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.